Meron diba? din ganun. Tinitignan kung ano mangyayari. Ano kaya balita bukas galing China? Parang everyday may China, no? Meron pa rin. Galing bata, Kahit ngayon pa lang, meron pa isa pa. Meron pa isa pa. Samantala sa China pa rin, himalang nakaligtas ng isang acrobat matapos mahulog mula sa tightrope na tinutungtungan nito. May taas na mahigit 650 talampakan ng high wire na tinatawid ng acrobat ng patalikod at naka-blindfold. Talaga namang makapigil hininga ang kanyang paggewang-gewang na lakad, pero maya-maya pa... Maya-maya pa, nahulog na po ang acrobat. Malapit na sana siya sa kabilang dulo nang mawalan siya ng balanse at mahulog. Ayon sa lalaki, nahilo raw siya at naapektuhan na rin ng hangin ang kanyang balanse. Mabuti na lang at minor injuries lang ang kanyang tinamo. Buti nakatali siya. Naka-harness siya. harness. Wala. Kasi doon na siya pinulot eh. Doon na siya pinulot sa Buti wala mga siyang gubat eh. bali. Oo. Or that we know of. Grabe. Baka nung bata pa lang siya naiipit-ipit lang siya. Oh, sanay na siya. Ang Kaka-practice daw niya. Ang galing niya. Kaka-practice, oh. Huwag niyo pong gagawin niya sa inyong tahanan. Ayan, samantala nagsama-sama ang lahing Pinoy sa isang concert sa Amerika na pinangunahan ng Phil-Am Black Eyed Peas member na si Apple the App. Abot sa 17,000 ang dumalo sa pagtatanghal na ginawa upang ipagmalaki ang lahing Pilipino. Naroon din sina Ogie Alcacid, Martin Nievera at iba pang OPM artists. Maging ang kapapanalo lamang na boxing na si Nonito Donaire nakisaya rin sa concert. Ahawak pang kanyang belt. Tampok din ang mga katutubong sayaw na binigyan ng modern twist. Masters of Ceremony naman ang mga may dugong Pinoy na sina Lou Diamond Phillips at Vanessa Hudgens. Todo suporta naman kay Apple ang mga kagrupo sa Black Eyed Peas na sina will.i.am at Taboo. Naroon din ang Filipino-Russian ex-Pussycat Dolls member na si Nicole Scherzinger. That must have been a really nice concert. Oh, Lou Diamond Phillips, Kaya wala nang Vanessa pilitang Pinoy Hudgens. ka. Siya na mismo nagsasabi, Pinoy ako at God ng concert. Walang pilitan. Parang may ano ah. May palaman. May pinanggagalingan ba yan? Parang meron. Parang ngayon lang ako nakita ng Vanessa Hudgens would go to a Filipino, parang festival, parang ganyan. It's the first time, I think. Concert. Galing, ano? Oh, Congratulations. Alamin naman po natin walang ngayon, dugo, pero... mula sa concert, pakibalita muna tayo sa pinakahuling ulat panahon mula sa Jimmy Weather. Kasama ang ating resident meteorologist, Nathaniel Cruz. Mang Tani, good morning po. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Ivan. Madalas nga pong ulanin ang maraming lugar dito sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na pagdating ng bandang hapon o gabi. Tulad na lang po dito sa Quezon City kahapon kung saan biglang buhos ang ulan at nagdulot ito ng mga pagbaha sa ilang kalsada at bahagyang pagbagal po ng daloy ng trapiko. Pero hindi naman po nagtagal itong mga pag-ulan at hindi rin po ito naramdaman sa buong Metro Manila, pero sa ibang bahagi po ay nagdulot ng mga bahagyang pagbaha. Pansamantalang thunderstorm season po kasi ngayon, mga kapuso, dito sa malaking bahagi ng ating bansa, at yan ay dahil sa paghina ng hanging habagat. At siya namang pag-iral nitong tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Ano ba yung Intertropical Convergence Zone, Ivan? Ito yung pagsasanib ng hangin, kaya nga Convergence Zone, mula dito yan sa silangan dahil humina yung hanging habagat natin, at pag nagsanib yung dalawang hangin na yan na galing dito sa silangan, nagkakaroon ng kaulapan na kung saan dyan nagsisimula yung thunderstorm at posible nga yung pagbuo ng isang low pressure area. Ngayon yung thunderstorm, kasi kahapon mainit sa umaga hanggang tanghali, pero pagdating ng hapon at ng gabi, biglang umulan. Ang thunderstorm ay nabubuo, Ivan, kapag mainit yung lupa mula umaga hanggang tanghali, at yung singaw na yan ay pumapaitaas, at dahil mataas nga yung relative humidity, ito ay nagdudulot ng kaulapan. So sa developing stage ng isang typical na thunderstorm, ito ay may dalang malakas na ulan na nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. At pagkatapos nitong developing stage, makikita natin na unti-unti may bumabagsak ng ulan sa ibang bahagi ng kaulapan, pero patuloy pa rin yung pag-akyat ng mainit na hangin. At pagkatapos nga ng mga 1 oras, tuloy-tuloy na yung pagbagsak ng ulan. Kung minsan, Ivan, ito ay may malakas na ulan, malakas na hangin, at lalo na nga yung mga pagkulog at pagkidlat. Gaya nga po ng nangyari kahapon, dito naman sa ating uulan ba
ay merong mga kulay green na nakakalat mula dito sa iba't ibang bahagi ng Luzon hanggang dito sa Visayas at Mindanao. At dahilan nga sa epekto ng ITZZ ay mayroong mga pagulan dito sa Southern Luzon hanggang dito sa Kabisayaan, pero magiging mas malawakan dito sa may Mindoro, Palawan at ibang bahagi ng Kabisayaan. Pero pulo-pulong pagulan naman sa ibang bahagi ng Mindanao. At dito naman sa dami ng ulan, mapapansin nyo na meron tayong mga kulay pulang nakakalat mula dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. At itong pagdami ng ulan ito ay pangkaraniwan dulot lalong-lalo na pagdating ng hapon nitong tinatawag nating thunderstorm o yung pagkulog at pagkidlat. Dito sa Metro Manila, lalong-lalo na pagdating ng umaga, mababa yung tsansa ng ulan. Pero asahan natin na pagdating ng hapon at gabi ay tumataas ang posibilidad ng pagulan. So mula sa 10% sa umaga, pagdating ng tanghali ay 80% na, hanggang sa gabihan 77%. At pansinin nyo yung temperatura natin, 31 degrees Celsius pagdating ng tanghali at 26. So ito yung init ng temperatura na siyang magsisilbing triggering mechanism para sumigaw ang tubig at mabuo ang mga kaulapan. At isa pang paalala mga kapuso, delikado po ang thunderstorm lalong-lalo na yung pagkidlat. Kaya kung sakasakaling nasa labas kayo kapag kumidlat, pumasok po kayo sa loob ng isang bahay, establishmento o kaya ay sasakyan. At kapag nasa labas naman at walang mapasukan, lumayo po kayo sa matataas na bagay gaya ng poste, puno at mga fence. At siguraduhin po din yung hindi bahain o basa ang lugar na inyong tatapakan. Iwasan din pong gumamit ng telepono dahil ito po ay isang conductor ng kuryente. Iwasan din po ang maligo sa labas o kaya ay mabasa at huwag gagamit ng mga metal na object. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Mang Tani. Kaya walang bibitaw sa pagtambay, mga kapuso. Kasama pa rin ang paborito niyong morning barkadahan dito lang sa Unang Hirit! Pagdating sa kalusugan ng inyong alaga, magkaagapay ang Unang Hirit at New Fortified B-Mag Premium Hog Pellets. Ang alam natin, day lamok lang ang may dengue. Ang totoo,